At ayan po guys, pre-approve. Time is ticking. Head to a store before it's gone. Show this QR code to a Skyro agent at the store. So ito raw ang ipapakita natin doon sa store guys, sa mga agent ng Skyro. Magandang araw po, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang sa Skyro. Maging product loan man yan or cash loan. Ano ba itong Skyro? Ang Skyro ay isang digital financial service sa Pilipinas na nag-aalok ng mabilisang product loans. When it's a product loan, installment po ito para sa gadgets or appliances. At cash loan na nagkakahalaga ng 5,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Kilala ito sa 0% interest promo sa mga napiling produkto. Flexible payment terms din ito guys, from 6 months to 24 months. At pag-approve sa pamamagitan po ng kanilang app. Katulad po ito ng home credit guys. Kailangan muna nating i-avail ang kanilang product loan bago natin ma-avail yung kanilang cash loan. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. At i-review ko na rin sa inyo ang kanilang repayment plan. Bago po ang lahat, disclaimer lang po. Ang video ito ay hindi po sponsored ng Skyro guys ha. At hindi rin po ako expert sa anumang mga online lending application system. Kaya kung may mga system error na po sa inyong transaction, tumawag na lang po kayo sa kanilang mga customer service representatives. So let's go! Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na sa baba at pakihit sa notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito, panoorin nyo. So, ayan po guys, ang una po natin gawin ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app ng Skyro. I-search na natin sa search bar ang Skyro Loan. At ito po yun guys, so i-install na natin. At ayan po, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. So bago tayo magsisimula, ay mamili muna tayo ng language kung ano pong gusto natin. Ang pinili ko po dito ay itong English. And then click po natin itong continue. Welcome to Skyro. So click pa rin natin itong continue. Click natin itong while using the app. Then click natin itong allow. So ngayon, ilagay na natin dito ang ating active mobile number. Pagkatapos nating malagyan, click natin itong continue. And then mag-send ng OTP ang Skyro sa ating mobile number na nilagay. And then automatic na po yung magni-next. Make a face scan to confirm your identity. So mag-selfie po tayo dito guys. Click lang natin itong start face scan. Then click natin itong while using the app. Auto scan po ito guys, sasundin lang natin yung mga instructions na nakalagay dito sa baba. Next po ay gagawa po tayo ng 4-digit passcode. Pagkatapos natin makagawa ay i-type natin ulit for confirmation. Set a fingerprint. So pwedeng i-skip muna natin ito dito guys. Create your profile. So dito na hingi ng Skyro ang ating mga personal information. Tulad po ng ating first name, last name, middle name if any. Kung wala po tayong middle name ay pwede nating iwanang nakablanko dyan. Next po ang ating nickname. Next ang ating email address at ang ating date of birth. Pagkatapos natin ma-fill up ang lahat ito guys ay i-click na natin itong create profile. Big on shopping, easy on paying. So ito po yung mga steps guys para mag-apply. So ito po yung una, fill out the application form to get your product loan pre-approved. Show generated QR code in the Skyro agent in one of our partner stores. Get approved and sign the loan agreement. And then pang-apat, enjoy your purchase.
Kung gusto po nating malaman guys kung ano-ano po yung mga stores na kapartner ng Skyro, i-click lang natin itong Our Partner Stores. And then dadalhin po tayo sa Google Map kung saan natin matatagpuan yung mga kapartner nilang mga stores na malapit sa ating lugar. So ito po yung mga kapartner nilang mga stores guys na malapit dito sa tinitirhan ko. Ayan po, so balik na po tayo doon. And then i-click na natin itong apply. Explore your loan options. So dito na po tayo mamimili ng product kung magkano ang halaga nito, kung magkano ang gusto nating i-down payment, at kung ano ang gusto nating installment period. At makikita natin dito guys ang computation kung magkano ang mababayaran natin buwan-buwan sa mga napili nating loan options. Halimbawa dito sa product category. So i-click lang natin yan guys para makapili po tayo ng mga product kung ano ang gusto nating uutangin. So ito po yung mga product na pagpipilian natin guys. Mobile phones and gadgets, large appliances, home electronics, furniture, e-bikes, at kapag wala dyan sa choices yung mga gusto nating utangin, ay itong other ang pipiliin natin. So halimbawa sa akin guys, ang pinili ko po dito ay itong furniture. At ang halaga na pinili ko dito ay itong 15,000. At dito naman sa down payment guys, kapag 15,000 pesos yung halaga ng item na utangin natin, ang inaalaw po nilang down payment ay mula 0 pesos hanggang 12,000 pesos. So pwede pa lang walang down payment dito guys. Kaya lang medyo malaki po ang mababayaran natin monthly kapag hindi po tayo magda-down payment. So halimbawa, ang nilagay kong down payment ay 2,000 pesos. So kapag 15,000 pesos yung halaga ng item na utangin ko, tapos magda-down payment ako ng 2,000 pesos, then ang pipiliin kong installment period ay 6 months, ito na po ang mababayaran ko buwan-buwan. Humigit kumulang sa 2,851 pesos. At kung i-multiply natin ito into 6, kapag 6 months po ang pipiliin kong installment period, ang total po niyan ay nasa humigit kumulang 17,106 pesos. At ang maging tubo po niyan ay nasa humigit kumulang 4,000 pesos guys. At kapag itong 12 months ang pipiliin natin, at 3,000 pesos yung down payment natin, ang mababayaran natin yan buwan-buwan ay mahigit kumulang sa 1,472 pesos. So nung kinumpute ko ito guys, itong 1,472 pesos, i-multiply natin yan into 12, ang equal po niyan ay 17,664 pesos. Plus 3,000 pesos na dinown natin, ang tubo po niyan guys ay nasa mahigit kumulang na 6,000 pesos. So kayo na lang pong bahalang mamimili dyan ng amount guys, at amount ng inyong down payment, automatic po yung magko-compute dito sa baba. So ang pipiliin ko po dito guys ay itong 12 months. At pagkatapos nating makapili ay i-click na natin itong go to application. At may tanong dito guys, are you at the store right now? Nasa store ba daw tayo? So i-click ko lang itong no. Ang maganda siguro nito guys ay kapag mag-apply tayo dito online ay nasa store na tayo kung saan natin kukunin yung item na utangin natin. So dahil nasa bahay pa ako ngayon, so itong no ang pipiliin ko. Tell us about yourself. So ito na po yung aking information guys na pinilapan ko kanina. Idagdag na lang natin dito ang ating citizenship at ang ating gender. Then click natin itong next. A few more things about you. So ito na po yung date of birth na pinilapan ko kanina at ang aking email address. Ang idadagdag lang natin dito ay ang ating place of birth, marital status, at itong language do you speak. And then click natin itong next. Next po ay where do you live right now? So ilagay na natin dito ang ating lugar kung saan po tayo nakatira. Tulad po ng kung anong province, city or municipality, kung anong barangay, house number, street name, unit or apartment. And then click natin itong next pagkatapos nating ma-fill upan. Move the map to place the sign in the right place. So itutok po natin itong may kulay blue guys, kung saan po dito sa mapa ang ating lugar para ma-confirm. Pwede po nating i-move ito guys, at kapag okay na po, i-click na natin itong confirm place. Next po, what's your permanent address? Kapag pareho lang ang ating permanent address at current address, ay wag na nating alisin itong check nandito sa maliit na box. Pero kapag iba ang ating permanent address, ay kunin lang natin itong check dito sa may maliit na box. And then lagyan po natin dito ang ating permanent address. Then click itong next.
Next po ay what do you do for a living? So ito na po ang ating work information guys. So ito po yung mga pagpipilian natin sa ating type of employment. So ang pinili ko po dito ay itong full-time employee. Next po kung anong industry. Ang pinili ko po dito ay itong other dahil wala dito sa selection ang industry ng aking pinagtatrabahoan. Next po ay ang aking industry name, then ang aking work experience. Ang pinili ko po dito ay itong over 6 years. Then click itong next. Itong job title ko pa pala guys. Ayan na po. Then click natin itong next. About your employment. Where do you work? So ilagay po natin dito sa company name yung pangalan ng ating pinagtatrabahoan. And then dito sa baba ang ating reference contact. Ito po yung ating emergency contact guys. Isang contact person lang po ang hiningi ng Skyro. At ito po yung mga contact person na pwede nating ilagay. Ang ating manager, lead or supervisor, co-worker, HR department, and front desk. And then ilagay po natin ang kanilang contact number dito sa baba at ang kanilang pangalan. At pagkatapos nating malagyan ay i-click natin itong next. Tell us about your finances. So ito na po yung ating income information guys. So kayo na pong bahalang mamili dito sa inyong financial situation. Next po ay ang ating average monthly income. Yung kinikita natin buwan-buwan. Lagyan lang natin ng check itong may maliit na box guys kung may tinatanggap po tayo galing sa mga OFW. At dito sa baba kayo na pong bahala dyan kung ano ang meron po sa inyo dyan. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong next. Other ways to keep in touch. Kung may ibang phone number po kayo guys, pwede nating ilagay dito. Next po itong sa baba guys ay ang ating personal reference. Isang contact person lang po ang hiningi ng Skyro sa ating personal reference. Kung sakaling tatawag sila tapos hindi po tayo nila makukontak, itong personal reference yung tatawagan nila. Ilagay po natin dito yung buong pangalan ng ating reference, kung anong relation ninyo, at kung ano ang contact number nila. At pagkatapos natin ma-fill upan, i-click natin itong next. Finally, your valid identity document. So, hingiin na ng Skyro ang ating valid ID. Ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. UMID, SSS ID, PhilSys ID, PRC ID, driver's license, Philippine passport, at postal ID. So itong driver's license ang available sa akin guys. So pipicturean na natin, i-click lang natin itong take a photo of ID. Click lang while using the app. At pagkatapos ating mapicturean, lalabas dito ang ating ID number. I-confirm lang natin, i-click lang natin itong confirm. So mahingi pa si Skyro ng additional identity document guys, para mag-boost daw ang ating approval chances by 7% by adding a second ID. Kung meron po kayo nito guys, TIN ID, SSS ID, GSIS ID at UMID, ID na raw kailangan pang picturean. ID number na lang daw po ang ilagay. Dahil wala po ako sa mga ito, i-click ko lang itong skip dito sa baba. At ayan po guys, waiting na po ako sa result. 30 seconds to review. At ayan po guys, pre-approved. Time is ticking. Head to a store before it's gone. Show this QR code to a Skyro agent at the store. So ito raw ang ipapakita natin doon sa store guys, sa mga agent ng Skyro. 1 month po ang validation sa QR code na ito guys. Kapag lagpas na po ng 1 month, saka na po kayo pupunta ng store, invalid na po ang QR code na ito. At kapag ma-invalid ang QR code na ito, ay magsimula naman tayo from the top sa pag-a-apply. So yun lang po. I-update ko na lang po kayo guys sa susunod kong i-upload na video. Kung ano po ang dapat nating gawin o ano po ang susunod na hakbang pagkatapos nating ma-pre-approve dito sa kanilang app. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila at para sa iba pa pong mga katanungan. Pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Goodbye.